Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Magandang araw mga kababayan. Welcome to Reaction Vlog YouTube channel. Attorney Harry Roque, hinahamon si Senator Aimee Marcos na patunayan sa mga DDS na siya ay tunay na kakampi ng mga Duterte at sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid na si BBM na ito nga ay gumagamit. Hinimok rin ni Attorney Roque sa Senator Aimee na siya na mismo ang magkumbinse kay PBBM na magpagamot at hayaan munang si VP Sara ang mamuno. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford ang tapabalita sa Rolling Stone magazine na siya ang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang. Ang paghamon na ito ni Attorney Roque kay Senator Aimee Marcos ay malaking bagay para sa mga supporter ng mga Duterte na nagdududa kung talaga bang siya ay kaalyado ng mga Duterte o mas kakampihan ba niya ang kanyang kapatid at kadugo na si President Bongbong Marcos. Para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Agad namang naglabas ng opisyal na statement ang opisina ni Senator Aimee Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Ayon pa sa statement, sa mga kamakailang araw, may mga ulat na kumakalat online at sa iba-ibang pampublikong forum na ang biglaang pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco noong Marso 8, 2025 sa Los Angeles ay sanhi ng epekto ng coke o pulburon. Ang ilang ulat ay nagmungkahi pa na si Ginoong Tantoco ay tila bahagi ng entourage ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos na nasa Los Angeles noong panahong iyon upang i-promote ang Manila International Film Festival. Higit na nakakabahala ang mga aligasyon na kumakalat online na ang unang ginang ay maaaring may personal na kaalaman sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Ginoong Tantoco, na may ilang nagsasabi na siya ay nasa pinangyarihan bago, habang o kaagad pagkatapos ng insidente. Dahil sa kabigatan ng mga aligasyong ito at sa hindi maikakaila na interes ng publiko, hinihimok ni Senator Aimee ang Malacanang na maglabas ng isang komprehensibong ulat sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Ginoong Tantoco, kabilang ang anumang pagkakasangkot, direkta o hindi direkta, ng unang ginang o iba pang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Hinihiling rin niya ang paglilinaw sa kinaroroonan ng unang ginang sa panahon ng insidente ayon sa mga opisyal na record, ulat ng medical examiner upang mawala ang haka-haka. Base sa opisyal na statement, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nito kinakampihan ang kanyang kapatid na si BBM at ang asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, at hinahamon niya rin ang Malacanang na linawin at maglabas ng report ukol sa isyo na kinasasangkutan ng First Lady na si Liza Araneta Marcos. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay
dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice President? Tinawag pa nitong si Auntie Claire, si VP Sara na pasimuno ng fake news noong nagsalita ito tungkol dito sa issue na kinasasangkutan ni Liza Araneta Marcos. At ngayon nga lumabas na ang report sa nangyari, lahat tayo ay naghihintay sa magiging tugon nitong Malacanang. Ayon sa Beverly Hills Police Department, ito po ang buod ng insidente. Noong Sabado, Marso 8, 2025, bandang 11:30 ng umaga, pinadala ang mga opisyal sa Beverly Hilton Hotel tungkol sa isang taong hindi humihinga. Pumasok ang mga opisyal sa silid at nakita ang mga security guard ng hotel na nagsasagawa ng chest compression sa isang lalaking walang malay. Nag-take over ang mga opisyal sa pagbibigay ng first aid at idineklara ng paramedic na patay na ang lalaki bandang 12:05 ng tanghali. Ayon sa paunang investigasyon, posibleng sanhi ng pagkamatay ang labis na paggamit ng droga matapos makita ang puting pulbos na pinaniniwala ang coke sa mga mesa at sahig. Ang mga kasama ng biktima na sina Dina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos at Alexa Miro ay pinatawag sa BHPD para sa investigasyon. Well, pag-usapan naman po natin to, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Gibo Teodoro ng DND na 1 bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Dayuhan pala at siya ay naging citizen ng Malta. Ikinabahala ng ilang legal expert ang ulat na mayroong Maltese passport si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Bagay na anilay labag sa batas para sa isang opisyal ng gobyerno, lalo na sa cabinet level positions. Ayon kay Attorney Arnedo Valera, isang constitutional at international law expert, hindi uubra na may sworn allegiance sa ibang bansa ang isang kalihim ng defense dahil ito ay usapin ng pambansang integridad at seguridad. Iginiit ni Valera na kung hindi pa rin nirenounce ni Teodoro ang kanyang Maltese citizenship, maaari siyang managot sa ilalim ng batas. Sa gitna ng issue, nilinaw naman ng Department of National Defense na isinuko na ni Teodoro ang kanyang foreign passport bago pa siya tumakbo bilang senador noong 2022. Ang Malta po ay maliit na bansa yan, pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman nitong si Gibo Teodoro, bago rin siya tumakbo kasama ko noong 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay i-give up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po Bagamat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay ebidensya ng iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya syempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa, bukod pa sa bansang Pilipinas.
Anong masama na siya'y nanumpa ng katuparan sa bansang Malta? Ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hidwaan ng Amerika at ang China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Gibot Teodoro. Ikaw ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, ay natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary Gibot Teodoro na kinakailangan pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union?